Hello, good morning. I'm Safety Rod. Na-busy tayo kasi nagma-monthly report. Nagsa-summary tayo ng mga report. So, napanood nyo yung unang pinost na video, no? Reaction video lang. So, dun sa video na ipinost natin nung una, no? Napanood natin na merong mga working at heights activity, no? Hindi tayo magtuturo ng training dito, no? Magre-react lang tayo dun sa video. Minsan kasi sa mga ganong klaseng mga activity, no, yung safety officer agad yung nasisisi, yung safety officer agad ng hinahanap, no? Katulad nun, minsan nahanapin, asan safety officer nyo? Tapos may mga magko-comment, may magpo-post. Ang bobo naman ng safety officer niyan, hindi napapatupad ng maayos, no? So, syempre, paano ba muna, no? Bago tayo mag-poll doon sa safety officer, no? Paano ba muna natin yan i-execute yung isang trabaho, no? Kasi maraming mga pagkakataon, kasi napanood lang natin yung video, maraming mga dahilan. Ano yung mga dahilan? Bakit nag-poll sila sa ganun activity, no? Minsan maraming mga ano yan, budget, no? Yung budget, yung PO, magkano yung PO, magkano yung budget. So, i-hire compliance safety officer, no? Minsan mga ganun talaga nangyayari. So, dapat meron yan, dapat sa umpisa pa lang, bago i-execute yung isang project, may project plan yan. Dapat meron yan meeting, no? Meron ng meeting ay isang committee. Paano gagawin yung trabaho na yan? Sa ganong klaseng kataas, meron bang mga compliance na dapat gawin? Pag may meetingan, hindi agad si safety officer, magkano ba yung budget, no? Magkano ba yung budget? Magkano ba dapat yung ilalagak na project dyan? Then, dapat tatanong yung safety officer, no? Ano ba yung mga recommendation? Ano ba yung mga recommendation na dapat niyang ipatupad doon sa klaseng proyekto, sa klaseng ganun na activity o working at heights, no? Minsan kasi yung recommendation hindi kaya nung budget ng nadi-disregard yung safety. Ngayon, ikaw bagong safety officer, ikaw ang mabagong hire diyan, no? Kahit gawin mo lahat ng recommendation, stop works recommendation, no, ipatupad mo lahat yung mga recommendation mo. Kung hindi naman magko-comply yung management itself o yung operation itself, no, wala tayong magagawa diyan. No, minsan ng mga safety officer on duty diyan napapapikit mata o ang ginagawa nila, nagre-resign na lang. No, nagre-resign na lang kasi ang nangyayari, hindi sumusunod, hindi nagko-comply. Minsan mag-hire yung management, no, mag-hire ng compliance safety officer. May nakikita na nga tayo yun ng hiring eh. Hiring compliance safety officer para lang masabi na may safety officer. Pero pagdating dun sa execution ng plan, hindi na nai-include, hindi yung lahat ng recommendation, preparation doon sa project site hindi nasusunod kasi maaring budget or maaring matigas lang talaga yung ulo, no? Isa 'yan sa mga nagiging problema natin. So sa mga ganyang klaseng activity, no, hindi laging safety officer agad yung ating sisisihin. Nasaan safety ninyo? Ang bobo naman ng safety diyan, no? Bakit ganyan yung klaseng activity? So hindi yan kaagad ganon. Maaring si safety officer nag-recommend, nilatag niya lahat ng kanyang program, no, ito yung program natin. Nagkaroon sila ng committee meeting, ito yung program natin. Dapat sa ganyang kataas as per sa standard, dapat may structural engineer. Ito yung component na standard na dapat gamitin diyan at dapat ito yung mga PPE na gagamitin, no? Pag inilatag lahat yung recommendation, tapos nakita yung budget, yung budget costing na mangyayari, hindi kaya, hindi abot doon sa kakayanan ng management, doon nagkakaroon ng conflict, no? Nasasabi na, sige, disregard na lang natin yung safety. No, disregard na lang natin yung safety. Ito lang ang kaya. Yan, maninipis, saka walang mga PP. Yan lang ang kaya nating ipatupad. Ngayon si safety, dahil empleyado lang din siya ng kumpanya, minsan nangyayari, wala siyang magawa. No, minsan ang ginagawa pa, compare doon sa recommendation mo na gagastos tayo ng gantong another 100k. Ikaw, minimum lang naman ng sahod mo safety, ikaw tanggalin ka na. No, wala na tayong safety kasi compare sa safety recommendation na nilatag, mas malaki yung costing kasi safety tanggal na.
So yan kadalasan na nangyayari. So reaction video lang yun doon sa mga ganong klaseng mga activity. Hindi lagi yan si safety. No, hindi laging si safety ang may kasalanan. Pagdating sa ganyang mga klaseng activity, maaring, di kasi natin alam yung istorya, maaring nailatag lahat ng safety, lahat ng kanyang recommendation nung siya'y na-hire, na ito lahat ang standard na kailangan ipatupad dyan. Ngayon, hindi naman natupad. No, hindi natupad. Minsan ang nangyayari talaga dyan, si safety officer nagre-resign na lang kasi hindi niya hindi niya maipatupad yung nilalaman nung standard base doon sa activity. No? So yun lang mga safety, no. Nag-react lang tayo doon sa video na nauna yung working at heights, no. Credit doon sa owner, no. Disclaimer lang, no, hindi sa atin 'yon. So credit lang. Ang sinasabi lang natin, hindi laging si safety ang may kasalanan sa ganung klaseng mga activity. Minsan kasi iniisip ng iba, si safety kaagad eh. Si safety agad may kasalanan. Si safety agad ang may problema regarding pag ganyan lang nakikita natin mga activity. So ano lang yan, meron yan planning dapat, meron yan project execution, ano yung activity o pag-uusapan o pagmimitingan ng mga engineer, safety, ano pa man yung warehouse man, first aider, pagmimitingan, ano activity yan. So ito yung budget diyan, ito yung costing. So ito yung ano propaganda ng safety. Anong programa ng safety, no? So yun, kailangan tayong mga safety officer, ang trabaho natin diyan, mailatag natin lahat ng mga recommendation natin. Lahat as per sa standard. So kung gusto niyo yung malaman ano ba talaga yung dapat ilatag natin diyan, mag-training tayo, mag-continuous training tayo. May mga training diyan sa working at heights na may mga training dyan standard, ano ba yung mga dapat nating hanapin para dyan sa ganyang klaseng activity. So muli, I'm Safety Rod, kwentuhan lang mga safety, no. So nag-react lang tayo doon sa video na pinakita nung nakaraan. Hindi laging si safety ang may kasalanan. So kailangan may team yan, no? May team. Minsan pag ganyang activity, ayaw talaga sumunod, walang propaganda, nagre-resign sa safety. So, kasi hindi mo naman mapa-implement yung trabaho mo eh. So, anong dahilan? Bakit nandun ka sa isang trabaho? So, magkakaroon yan ng violation. Pag na-inspect yan ni Osh Dole, no? Nabadaanan ni Osh ni Dole, magkaroon ng letter, magkakaroon sila ng violation. So, maaari silang mapa-stop works kasi hindi sila sumunod dun sa standard as per dun sa Oslo natin. So, okay. Muli, I am Safety Rod. Thank you. Salamat.